Good morning po sa bawat isa. Maganda pa yung pakiramdam ko noong ako'y nakaupo. Subalit ngayon ay nakakakaba talaga. Magpaganon pa man, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na makatayong muli sa pulpitong ito. Salamat sa oportunidad, sa invitation ni Sir Eric. At ang iglesyang ito, alam kong patuloy na nananalangin para sa amin at sa gawain sa Plaridel, Kagalakan po. Bagamat bibihira na makatayo upang personal na mag-report ng mga nangyayari doon. Pero sa ngayon kami po ay medyo okay na sapagkat may building na rin kami. At ang aming pastoral house ay sa ngayon ay amin na pong nagagamit at nai-enjoy na po namin ang biyaya ng Panginoon. At iyon po ay sapagkat ang bawat isa sa inyo ay patuloy na nananalangin sa Panginoon at alam ninyo ang Panginoon ay tumutugon ng atin pong mga pananalangin. Ako ay limitado sa oras, so bukod sa pagpapasalamat sa Panginoon at pagpapasalamat sa inyong simbahan, particular kay Pastor Eric sa invitation na ito, ako po ay bumabati sa inyo advance ng maligayang Pasko. Kasi alam ko po, hindi na ako makakatayo hanggang December dito. So, ipagpapauna ko na ang pagbating yan. Wala pong ibang idea yung pagbati na yan. Nais ko lang pong ipaabot sa inyo ang pagbati na yan. So, ang talata na ating pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan sa Gospel of John, sa John chapter 4, verse 23 and 24. So, Gospel of John, John 4, 23 to 24. Babasahin ko po sa King James Version and then babasahin ko po sa ESV Version. Pahintulot nyo po na gagamit ako ng English Standard Version. Ang sabi ng salita ng Panginoon in King James Version ay ganito: But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. ESV Version, but the hour is coming and is now here when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Tayo po'y saglit yumuko at tayo po'y mananalangin. Aming Ama at aming Diyos, dalangin ko po na ang mga salitang ito na amin pong pag-aaralan ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay namin upang madala kami sa pagsisiyasat sa aming sarili tungkol sa aming pagsamba sa iyo. Dalangin ko po sa umagang ito, pagkalooban mo kami ng humble heart, humble spirit, Panginoon, enough para ang iyong mga salitang mahahayag ay aming titingnang nanggagaling sa iyo at pagtuturo ninyo sa amin upang kami sa aming pagsamba ay magkaroon ng paglago. Tulungan mo kami sa umagang ito, O Diyos. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang tema, kung hindi ako nagkakamali sapagkat ito ang ibinigay sa akin, is about church life. Kapag pinag-uusapan natin ng church life, it talks about the life of a believer in the church. Ano nga ba ang buhay ng isang mananampalataya sa loob ng iglesia? In Acts chapter 2, verses 41 to 42, dito sa talatang ito, kung ating itong babasahin at pag-aaralan, mayroong 4 essential ministries in the church.
Namely, studying God's Word. Kasi yung mga new convert during the time, ang sabi ay, they continued steadfastly in apostles' doctrine. So, una yan, studying God's Word, fellowship, prayer, and worship. Okay? I consider these 4 ministries essential because they fulfill the fundamental mission and purpose of the church. And for the record, mga kapatid, one of them is worship. I believe that worship is a natural response of a true believer who knows God and has received salvation for their soul. It's a natural response. If God reveals you, who is He, anong response mo? Worship. So the more na ikaw ay lumalalim sa Panginoon, the more na nakikilala mo siya, the more na ang worship mo ay lumalago at lumalalim at nagkakaroon ito ng tinatawag na progreso. So this morning, mga kapatid, we will study the Word of God about worship. So ang topic ko, kung ang inyong tema ay church life, ang worship ang mahalaga, at ito ay isa sa 4 essential ministry ng church. So ang topic ko ngayon sa umaging ito, the principles of growing in worship. The principles of growing in worship. Maaaring mayroon dito na magsasabi, Pastor, ano ka ba naman? Hindi na namin kailangang turuan pa ng tungkol sa pagsamba. Dahil regular na kaming dumadalo sa pananambahang katulad nito. Well, that's good. But my personal question to you this morning, are you growing in worship? Are you growing in your worship? Many believers today find themselves stagnant in their worship. It has become a mechanical, ritualistic, and ordinary activity repeated every Sunday. For some Christian, worship is perceived as a Sunday morning program rather than a lifestyle. To others, it seems like a physical activity rather than an attitude of the heart. These are the problems in many Christians today, in many churches. Maaaring hindi mo ito problema ngayon, pero darating ang araw, baka maging ganito ang problema mo. So I would like to invite you to study the passage, our passage, and let us learn the principle on how to grow in our worship. Looking into our passage, makikita natin dito, sa context ng passage natin, pag sinabi mong context ay surrounding verses of our passage. Makikita natin that Jesus was interacting with the Samaritan woman about important matters. At kung mayroon kayong time, pakisilip lang mga magbilis mula sa verse 1 hanggang dito sa verse 45 ng kung ano ang istorya dito. Magandang makita natin ang context. At sa pag-uusap ni Jesus at ng Samaritan woman, maganda sanang i-expose ang buong aklat na ito, pero limited ang time natin. Ang isa o ang mga bagay na pinag-uusapan nila dito ay, for example, tungkol sa living water and eternal life.
verse 7 hanggang 15. Hindi lang yon ang kanilang pinag-usapan dito. Pinag-usapan din nila yung sin of adultery and live-in without the ceremony of marriage. Dahil itong Samaritan woman na ito ay mayroong asawa, subalit yung asawa niya na kinakasama ay hindi sila kasal. So pinag-usapan nila ang patungkol sa sin of adultery and live-in. Verse 16 to 19. And lastly, na isang mahalagang bagay na pinag-usapan nila dito, the Lord talked with her about proper and true worship. Verse 20 hanggang sa 26. So our passage, gusto ko yung dalhin dito, our passage, John 4:23 to 24, is part of the conversation between Jesus and the Samaritan woman about true worship. Kasi mayroong false worship. Mayroong fake na klase ng worship. And that's why in here, Jesus was talking about true worship. And that's why maaga pa lang, sana madala natin o madala kayo sa pag-aaral natin na ito sa isang mataimtim na pagbubulay tungkol sa iyong pagsamba. Baka iniisip natin na tayo nandito lang, umaattend lang tayo sa isang karaniwang activity. So magandang tayo ay magkaroon ng pagbubulay. So in this passage, mga kapatid, sa John chapter 4, verse 23 to 24, dito ay matututo tayo at itinuturo dito yung important principles of how to grow in worship. So ang tanong that I would like to lay down to you this morning, mga kapatid, what are the principles to grow in worship according to our passage? Number 1, to grow in worship, you must be a true worshiper of God. Napaka-basic yan. At diyan kailangan mag-umpisa tayo. Kung nais nating magkaroon ng true worship, mahalagang makita natin ang ating sarili na tayo ay sumasamba sa Diyos. Maraming sinasabi namin, sa Diyos naman kami sumasamba. And sometimes we are creating God foreign to the Scripture. We are creating our own God in our imagination. And that is not the God of the Bible, and therefore you are not worshiping the God of the Bible, but the God you know. Mahirap yun. Sabi ng verse 23, but the hour is coming and is now here when the true worshiper, may false worshiper, will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. So in this passage, Jesus told the Samaritan woman that the Father is seeking what? A true worshiper. Tayo kayang nandito ngayon, tayo ba ay totoong mananamba ng Diyos? Ang Diyos ba talaga ang dahilan kung bakit nandito ka? Wala akong sinabing ang gusto mo makita dito, ang cross mo. Pero isang tanong na dapat nating itanong sa puso natin sa umagang ito. The Father in heaven is not seeking a beautiful or handsome worshiper. God is not seeking a wealthy worshiper, but He is seeking a true, genuine worshipers because God, saan siya nakatingin? Looking into our heart. Hindi naman sa physical appearance tumitingin ang Panginoon. Hindi siya kagaya natin.
At ano ang hinahanap ng Panginoon? True worshiper. Kaya kung mayroong karatula, ang nakalagay doon, wanted, true worshiper. Doon ilagay sa gate. Sana lahat tayo pasok. At yun ang desire ng puso ko ngayong maga. So yun ang hinahanap ng Diyos. Mayroong requirements for a true worshiper. So the requirements for a true worshiper. Ano bang requirements ng Panginoon dito sa talata? Number 1, na requirements ng Panginoon, you must not live in sin. At yan ay malinaw, makikita natin sa passage. Sa usapin ng totoong pagsamba, mga magulang at mga kapatid, mahalagang hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Notice, sa talata natin, sa context mga kapatid, notice that this Samaritan woman worshiped God, but she was living in sin. Ano ang sin niya? Sin of adultery. Live in. Di ba palasak ngayon yan? Isa usapin ng totoong mananamba, ang unang-unang requirements ng Panginoon na nais niyang makita sa isang taong sumasamba sa Kanya ay taong hindi namumuhay sa kasalanan. In other words, siya ay dapat nagkaroon na sa buhay niya ng panahong ang kasalanan ay pinagsisihan niya at tinalikuran niya. Dito, makikita mo na itong babaeng ito, sumasamba siya sa Diyos, pero siya'y namumuhay sa kasalanan. First, this woman was involved in sexual sin called fornication or maybe adultery. Second, he did not believe in the sacredness of marriage because she and her husband were live-in partners. Alam nyo ngayon, sinisira ng kaaway yung sacredness ng marriage. Alam niyo sa paanong paraan sinisira? Yung nagbibigay siya, nag-i-inject yung kaaway ng idea, yung kasal, isang kapirasong papel lang yan. But marriage is not only a piece of paper. Marriage is instituted by God. Where? In the Garden of Eden. At sino nag-institute? God Himself. And therefore, sagrado ang kasal. So, hindi lang yung kapiranggot na papel. Kaya hindi din dapat sirain yan ng ano paman at ng sino paman. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Kasama yan sa requirements ng Panginoon kapag ang pinag-uusapan ay totoong mananamba, dapat pinagsisihan na yung kasalanan yan. Siguro kita naman natin sa talata yun, di ba? So brother and sister, a true worshiper is someone who has truly repented and turned away from sin, striving by God's grace to live in holiness, because sin is one of the primary reasons why a Christian hinders their growth in worship. Kanina nabanggit sa taas sa Sunday school ng mga kalakihan yung about yung tinatawag habitual sin, that is also besetting sin. Sin na lagi kang naaakit, madali kang maakit, madali kang matrap, even Christian. Kaya sabi ko nga kanina habang nag-Sunday school, because dapat makita ito. Kasi tayo, pwede nating gawing lisensya. Saved na ako eh. Ibig bang sabihin save ka na? At sumasamba ka? Okay lang na mamuhay sa kasalanan? Now, hindi ko sinasabi na ang isang Kristiyano ay hindi na magkakasala.
Ang sinasabi ko ay, ano ang attitude mo kapag ikaw ay nagkakasala? Are you happy or sad? Kasi mahalaga yan sa usapin ng pagsamba. So tandaan natin mga kapatid, besetting sin in particular corrupts our relationship with God. And if this is your case today, your worship could be unacceptable to God. I'm sorry to tell you that. Kasi nandito ako, hindi para i-entertain kayo, but to expose each and every one of you sa truth na ito. Kasi maaaring nandito tayo, but after nito paglabas natin, continue tayo sa pamumuhay sa kasalanan, besetting sin. So you need to ask forgiveness from God. Gusto mo na maging acceptable ang worship mo sa Panginoon? You need to ask forgiveness and turn away from that kind of sin right now. You need to make decision. Is there anyone among us here today who worshiping God but living in any sin? Just like the woman in our story, you might be worshiping God while hiding and living in sin. Pwede ba yun? Hindi. Pwede yun. Maaari yun. So ang tanong ko sa iyo, ito ay personal na tanong ko, hindi lamang sa mga kilala ko nandito, lalo higit sa mga young people na nandito ngayon. Ang heart ko ay nasa inyo, mga young teens, young people. Dahil alam ko kung ano ang inyong mundo at ano ang temptation na kinakaharap ninyo. So ang aking tanong ay, ano ang kasalanang paulit-ulit mong nagagawa na dapat mong talikuran ngayon? Kailangan mong magpasya. Dahil kung hindi mo yan tatalikuran, hindi ka lang lalago sa iyong pagsamba, papanagutan mo ang lahat ng yan sa Panginoong Diyos. So, number 1 requirements, wow, bilis ng oras, you must not live in sin. Second, you must have a right relationship with God. Again, in our context, sa passage natin, pikita natin na sa verse 3 at saka 4, according to John, the author of this gospel, Jesus left Judea to go to Galilee. Nandun siya sa Judea eh. Kapag tumingin ka sa mapa, andito ang Judea sa Jerusalem, ang Galilee nandun. Bakit siya babalik doon? Kasi nandun nakatira si Jesus. Nung maliit pa si Jesus, sa Nazareth siya, and then nung lumaki siya sa Capernaum siya tumira. Dahil mayroon doong synagogue, doon siya tumitira. By the way, Capernaum, Caper means city, Nahum, city of Nahum. Doon siya tumitira. At alam niyo, ugali ng Panginoon na kapag siya nagmi-ministry sa Jerusalem at uminit ang mga Pharisees sa kanya, umaalis siya doon, pumupunta siya sa Galilee. Ito yung kanyang ginagawa dito. Pero papunta siya doon, intention niya na dumaan sa Samaria. So intentional yung ginawa niya rito. So John, the author of this gospel, emphasis in verse 4, the necessity for Jesus to go to Samaria. The reason why Jesus did this was because of this woman. He wanted to save her. Kaya sabi ni Matthew Henry sa kanyang commentary on the whole Bible,
Sinulat ni Matthew Henry, and I quote, ang sabi niya rito, something that Christ must need to go through Samaria because of the good work he had to do there. A poor woman to be converted, a lost sheep to be sought and saved. This was the work his heart was upon. Therefore, he must need to go this way. Okay? So in this story, we learn that Jesus was successful in his mission. Tama? Na-save yung babae. Di ba? Because she believed, yung babae, she believed that Jesus was the Messiah. Kung ating titingnan at susubaybayan ng istorya. And I suspect, mga kapatid, kung mayroon lang ending itong story na ito, at ang ending ay nandito sa isip ko, well, hindi ninyo mababasa, pero kung lalagyan natin ng ending ito, I suspect that the end of this story, the woman repented from her sin and established his relationship with God. Alam natin na ang babaeng to ay walang matinong relasyon sa Panginoon simply because she was living in sin. And then sumasamba siya. The requirements ng Panginoon in true worship, dapat, okay, tama ang relasyon mo sa Diyos. So this story teaches us a significant lesson about worship. To be true worshiper of God, we must know who God is and establish a right relationship with Him. Now, notice nyo ba in verse 22, the verse before the 23? Ano sabi ng Panginoon sa babaeng to? Sabi ni Jesus sa kanya, you worship what you do not know. Sumasamba ka sa tinatawag mong Diyos, pero itong Diyos na tinatawag mo, hindi mo kilala. In other words, ipinapakita dito ng Panginoon na ang babaeng ito ay walang relasyong tama sa Diyos. But this woman was worshiping God. So mga kapatid, kapag pinag-uusapan natin ang totoong pagsamba, mahalaga dito na mayroon kang totoong kaugnayan sa Diyos. At nagsisimula ang totoong pagsamba kapag ang isang tao ay may totoong pagkakilala kung sino itong totoong Diyos at sinampalatayanan niya ito ng buong puso. Doon pa lamang magkakaroon ng kabuluhan at katuturan ang kaniyang pagsamba. Kumusta ang iyong relasyon sa Diyos ngayon? Kaya kanina pininpoint ko yung kasalanan kasi yung sumisira ng relasyon mo sa Diyos para ang iyong pananambahan ay hindi maging acceptable ay yung kasalanang ginagawa mo. So kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? Maayos ba ang iyong relasyon sa Panginoon? Ikaw ba ay talagang totoong anak ng Diyos? Is God in heaven your Father? At mayroon ba dito nagsasabi, Pastor, paano po yan? Paano po maging anak ng Diyos? Alam mo, ang Bible nagtuturo na kung hindi ka anak ng Diyos, kanino kang anak? Jesus, in John 8:44, sinabi niya doon sa mga unbelieving Jews, ang iyong ama ay ang dyablo. Si Paul, in Ephesians chapter 2, tinawag niya ang mga unbeliever na children of wrath and children of disobedience. So, ibig sabihin, ang isang tao na wala sa Diyos, wala kay Kristo, siya'y kabilang sa pamilya ng dyablo. At ang mainam sa isang tao para magkaroon siya ng totoong pagsamba ay ang ilipat siya mula sa pamilya ng dyablo patungo sa pamilya ng Diyos. At ikaw ay tatawaging anak ng Diyos. At doon pa lamang magkakaroon ng katuturan
ng iyong pagsamba. At doon pa lamang ikaw magkakaroon ng tunay na pagsamba sa Panginoong Diyos. And for me, napakahalaga yun. At mayroon ba dito nagtatanong, paano mangyaring ako'y maging anak ng Diyos? And the Bible answered that question. Sabi ng John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, that is Jesus. Receive dito ay hindi altar call o sinner's prayer. Ang receive dito is equivalent sa trust or believing Jesus. So anong sabi ng Panginoon dito? Paano niya sinagot ang tanong na paano maging anak ng Diyos ang isang dating anak isang anak ng dyablo? Sakit yan, di ba? Masakit talaga yun. Pag hindi ka pala believer, anak ka ng dyablo. Isang kapatungo, pag namatay ka, pag anak ka ng dyablo. Di doon sa karya ng dyablo, ang tawag nila doon, impyerno. Gusto mo ba doon? Kaya mga ibanghelyong katulad nito. Paano mangyaring maging anak tayo ng Diyos? Sabi, but as many as receive Him, Jesus, to them gave the power or right to become the sons of God, even to them that believe on His name. So if you want to be a child of God, you must believe in Jesus, the Lord and Savior of your soul. Believe that Jesus died on the cross to pay your sins. He died on the cross to be your substitute, so that the wrath of God in His dying on the cross will propitiate. Maaalis yung puot at galit sa iyo ng Diyos. So kailangan mong sumampalataya sa Panginoon at tagapagligtas ng iyong kaluluwa. And then, He will give you the right to become the Son of God. Requirements, you must not live in sin. Pangalawa, you must have right relationship with God. And that is through Jesus Christ, in believing Him, in trusting Christ. Ang iyong relasyon sa Panginoon ay maaayos. Hindi ikaw ang mag-aayos, ang Panginoon ang mag-aayos para sa iyo. Just come to Jesus and beg for forgiveness of sin. Trust Him that Jesus is the Lord and the Savior of your soul. Thirdly, mga kapatid, you must worship God alone. You must worship God alone. Sabi sa verse 23, but the hour is coming and is now here when the true worshiper will worship the Father. Worship the Father. Maraming sa iba ito ay parang simpleng salita. Pero mayroon itong lundo. Mayroon itong emphasis. So the right focus of true worship according to Jesus is God alone. So therefore, true worship is not worshiping the Father plus other gods. Yun ang emphasis. You need to worship God the Father alone. And to clarify, kapag sinabi natin you are worshiping God, think about the Trinity. Pero dito, ang emphasis na dapat nating makita, true worship is not worshiping the Father and other gods or plus gods. The sin of Israel in the Old Testament was worshiping the true God plus idols. Di ba? Dapat ma-remind tayo sa panahon natin ngayon. Yun yung ikinabagsak ng nation Israel. Kilala nila ang totoong Diyos, pero nagdagdag sila ng marami pang mga Diyos. Naging ang mga hari ng Israel ay nagawa nila ang kasalanang iyon. And according sa 1 Corinthians chapter 10, ang nangyari noon ay maging dapat example natin ngayon na nabubuhay
sa New Covenant, sa New Testament. Ay, hindi ba ganyan na ang problema ng bansang Israel? And that's why there was a time that God ignored and rejected their worship because Israel worshiped God and idols. Ang tawag doon sa worshiping idols, meron ka ng God na sinasamba, dinagdagan mo pa, so God plus idols. Ang tawag doon ay spiritual adultery or unfaithfulness to God. Pag may sinasamba ka pang iba, hindi ka faithful sa Diyos mo, ikaw ay nagkakaroon ng karelasyong iba. Parang Samaritan woman. Idols is anything you love more, admire more, serve more, and value more than God. That is an idols. It is indeed sad if Christians today commit the same sin, which is called idolatry, which is form of spiritual adultery and unfaithfulness to God. And maybe some of you na nandito ngayon ay pwedeng sumigaw ng malakas ngayon sa kanyang kaisipan na sabi, it is impossible na makomit ng isang Kristiyano ang idolatry. Then I will say, and I will answer you, it is possible. Maaring wala ka ng literal, physical na ribulto. Pero alam nyo ba na mayroong spiritual idols? At minsan iniisip natin, hindi na pwedeng makumit yan ng mga totoong Kristiyano, yung tinatawag na idolatry. Apostle John, in his epistle, 1 John chapter 5, verse 21, was reminding the believers, and he said to them, anong sabi ni John sa mga mananampalataya? Little children, keep yourselves from idols. Moreover, Apostle Paul, in his epistle, particularly in 1 Corinthians chapter 10, verse 7, warned Christian and said, do not be idolaters as some of them were. Talking about the Israelites. Ang kausap niya mga mananampalataya, huwag kayong maging kagaya nila na sumamba sila sa ibang mga Diyos. In addition, mga kapatid, in Colossians chapter 3, verse 5, Paul said to the believers, put to death, another translation ay mortify, put to death therefore what is earthly in you. At nagbanggit siya ng mga kasalanan na dapat i-mortify ng isang mananampalataya. At ang isang kasalanang gusto kong i-highlight is covetousness or covetousness. Na according to Paul, ito ay tinatawag na idolatry. Covetousness, idolatry. Ha? Sa panahon natin ngayon, ang covetousness or covetousness ang madalas kinahuhulugan ng maraming mga mananampalataya nang hindi nila nalalaman. Covetousness is a strong desire to possess something. That's why it is associated with greed and envy. It is called the lust of the flesh and the lust of the eyes, according to John in his epistle in 1 John chapter 2, verse 16. Lust of the flesh and lust of the eyes, ito yung desire ng mga bagay na wala ka pa. Ba't hindi ko sinama dito yung pride of life? Ang pride of life ay nagmumula doon sa mga bagay na mayroon ka na, kaya mayroon ka ng pride. Pero ang aking sinama dito is the lust of the flesh, kasi yun ang definition ng covetousness. It is a strong desire of something na wala ka pa.
Yun ang malungkot ngayon. Bakit maraming Kristiyano ngayon, pinapatos ang mga trabahong malaki ang kita kahit na mga hulugan ito ng kanilang pagkahiwalay sa kanilang home church? Dahil malaki ang kita at kung dito lang, konti. Napabayaan mo ang church, pero walang halaga sa iyo dahil ang pinahalagahan mo, malaking kita. Sus naman, tapos gusto mong pumunta sa langit. Isa dito nga sa iyong home church, ayaw mong pumunta. Kasi ang mahalaga sa iyo, hindi ang Diyos. Hindi ang pagsamba sa Kanya. At ang sinasamba mo ay ang pera. Because of your covetousness. Now, if idolatry is impossible for believers to commit, then why Apostle John and Apostle Paul warned Christians about it? Brothers and sisters, do not assume that Christian cannot commit adultery. Iyan ang problema eh. Nag-assume sila na hindi na ito makukumit, and that's why nahulog sila. Na-off guard sila eh. So ang challenge ko sa inyo as pastor, bagamat hindi ako pastor dito, as preacher of God's Word, ang challenge ko sa inyo ay appeal, mga kapatid, to guard yourselves and remind others about idolatry. Iyon ay kung kaya mong i-remind ang mga kasama mo sa church about idolatry. But that is your responsibility as brothers and sisters in Christ. Today, mga kapatid, some Christians worship their job and business. That's why they disregard worship service on Sunday. For other Christians today, mga kapatid, God is not the priority of their life, but material prosperity. And as a result, they don't consider importance of worship in their home church. Hindi priority. Iba na ang kanilang tinitibok ng puso. And someone said to me, "Don't judge me, Pastor, because you cannot see my heart." Yan ang aking naririnig doon sa mga kino-confront ko about this sin. Wag mo kaming husgahan, Pastor, hindi mo nakikita aming puso. And I answered him, I do not need to see your heart, because your actions and attitude show what is in your heart. Now, if you find yourself disqualified to be a true worshiper, alam ko malungkot, pero huwag kang mawala ng pag-asa. Ang kailangan mo lang dito ay ang Panginoong Hesukristo, si Jesus. If you find yourself disqualified as a true worshiper, come to Jesus, your mediator. He is more than qualified to bring you to God and make you a true worshiper. What you need to do is to ask forgiveness doon sa sin na ginagawa mo, at kung ipinamumuhay mo ito, decide to turn away from it. Lumapit ka sa Panginoon, Lord, hindi ako qualified. I am a sinner. But I want to be a worshiper of God. And come to Christ. Because Jesus is the one na mag-aayos ng iyong relasyon sa Diyos. Because Jesus is our mediator. Come to Him right now. I-admit mo sa Kanya, Panginoon, makasalanan ako. Pero gusto kong sumamba sa Diyos na ito. Dahil walang saysay ang buhay, kung ikaw ay hindi magiging mananamba sa Diyos. So number one principle, to grow in worship, you must worship God alone. Number two,
Pangalawang principle, to grow in worship, you must worship God in spirit and in truth. Di ba, madalas natin yan sa prayer natin, Lord, nandito kami para ikaw ay sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ang tanong, ano ba yung meaning yan? Di ba? Sabi sa verse 23 and 24, but the hour is coming and is now here when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Inulit-ulit. In-emphasis ni John kung paano mag-worship. Pero ito'y salita mismo ng Panginoon, ni-record ni John. Ito'y mismong galing sa pangungusap at pagtuturo ni Jesus kung paano dapat sumamba ang isang mananampalataya. So our worship is only acceptable to God if we worship Him in spirit and truth. Worshiping in spirit and in truth is inseparable. Di pwedeng paghiwalayin ito. Dahil kung paghiwalayin mo ito, hindi ito magiging true worship. Alam niyo ang passage na ito, dito nag-umpisa ang pagbabago ng paraan at form ng worship from Old Testament kind of worship to New Testament kind of worship. Ito yung transition. Kaya ibang-iba na ang klase ng pagsamba natin sa New Covenant kung iahambing sa Old Covenant na klase ng pagsamba. Ito yun. Kung history ng New Testament worship ang pag-uusapan natin at kung paano ito nagbago, dito, ito ang unang-una. Si Jesus Christ ang nagbago ng paraan ng pagsamba because Jesus Christ is siya yung mayroong authority para baguhin ang uri ng pagsamba from Old Testament kind of worship to New Testament kind of worship. Yung mga tatambur-tamburin na si David daw nagkasasayaw, you must worship God according doon sa time kung saan ka namuhay. Ginagawa nila ito dahil yun kasi doon sila nabubuhay sa panahon ng Old Covenant. Pero sa panahon ng New Covenant, ginaganon. Ito yung pagbabago na ginawa. Even the place. Kaya ito yung napakahalaga sa history ng worship. Pero hindi ako nagtuturo ng history dito. Gusto kong ipaliwanag sa inyo ito. Bagamat ang worshiping God in spirit and truth ay hindi po pwedeng paghiwalayin, pero magtatanong tayo ng hiwalay na tanong. Number 1, what is the meaning of worshiping God in spirit? Number 2, what is the meaning of worshiping God in truth? Now, number 1, anong ibig sabihin ng sambahin ng Diyos Espiritu? Ang pakahulugan dito ng karamihan, ito ay pagsamba na walang nakikitang pisikal na larawan. Worship God in spirit. Walang larawan. Because according to Jesus, God is a spirit. Di ba? So it talks about the nature of God. God is spirit, nature ni God. Anong kanyang nature? Spirit si God. Okay? It means that God, by His nature, no physical image or form because God is a spirit. So kaya, ang pakahulugan nila dito ay sambahin ang Diyos nang walang pisikal na larawan. And that's why wala tayong rebulto dito. Sa bahay namin, wala kayong makitang rebulto. Bagamat dati noon, marami, malalaki pa. Okay? Pero yun ang meaning nito, na sinasabi na you must worship God in spirit. At alam natin, ang Diyos mismo sa Old Testament, iniutos na niya na kapag ikaw ay sumamba, huwag kang dapat sumamba sa mga rebulto. Yan ang utos ng Panginoon sa nation Israel, Exodus chapter 20, verse 4 to 6. And in the book of Revelation, sabi ng Panginoon, saan mapupunta ang isang taong sumasamba sa physical na idols? Revelation 21, verse 8, paparusahan siya ng Panginoon. Because that is unfaithfulness. Di ba? So therefore, worshiping God in spirit is worshiping God without physical images because God is a spirit. Nakita niyo kung anong batayan ng ating pagsamba? It is the very nature of God.
ganyan tayo dapat sumamba. Number 2, ito ay pagsamba sa pamamagitan ng ating espiritu. Alam natin, in Ephesians chapter 2, verse 1, according to Apostle Paul, man is dead. Spiritually speaking, of course, hindi ito physical death, but spiritual, yung sinasabi ni Paul. Now, if our spirit is dead, meaning without life, he cannot worship God. So for man to worship God truly, first of all, he must be regenerated or spiritually alive. Hindi ko alam kung familiar ka sa regeneration or kapanganakang muli. So bago makasamba ang tao ng totoo sa Diyos, kailangan niyang maranasan ang kapanganakang muli. Dahil sa kapanganakang muli dito, binibigay ng Diyos ang kaniyang walang hanggang buhay sa isang taong patay. At doon pa lamang niya masasamba ang Diyos sa Espiritu. Because the spirit of man, ito yung part na kung saan nakakasamba sa Panginoong Diyos. Yan ang another view dito. Now sabi ni Juan Sanchez, senior pastor and a council member with the Gospel Coalition, kasama siya dito. Sabi niya ganito, the Bible makes it clear that we are born into this world as children of wrath and dead to God. However, by the grace through faith, Ephesians 2:1-10, we are made alive to God. Only, sabi niya, only those who have been made alive by the power of the Holy Spirit can truly worship God. Binibigyan ng emphasis niya na makakasamba lamang ang isang tao kapag ang kanyang espiritu ay nagkaroon ng buhay mula sa Diyos. At yun ay ginagawa ng banal na espiritu. And that's why, if we want to be a true worshiper of God, at ang ibig sabihin pala noon ng worship God in spirit, worship God through our human spirit. Ay patay nga iyon kung wala kang kaugnayan sa Panginoon. So, kailangan mong magkaroon ng buhay. Kaya sabi niya, only those who have been made alive by the power of the Holy Spirit can truly worship God. These are the true worshiper God seeks. According to Juan Sanchez. So mga kapatid, maybe some of you are saying to yourself, ano ba itong speaker na ito? Masakit magsalita. And also possible that some of you are surprised. Nang marinig mo, ay ito pala yung worship God in spirit. Na yun lamang palang spiritually alive ang pupwedeng mag-worship sa Panginoon. And that's why we need to ask ourselves, ako ba talaga regenerated na? Born again na ba ako? May buhay na ba ako galing sa Diyos? Dahil kailangan po iyon. And maybe, iba sa inyo nagsasabi, paano kung maging spiritually alive? Siguro, paano ko ipangapanganak na muli? Siguro nagaganyan ang isip ninyo. No? Pero mga kapatid, your duty is not to make yourselves alive spiritually. That's not your duty. Duty yan ng Panginoon. In 1 Peter chapter 1 verse 3, trabaho ng Panginoon na i-regenerate niya ang nais niyang i-regenerate. So your duty is not to make yourself alive spiritually, but your duty is to believe Christ, to put your trust in Christ, the Lord and Savior, who suffered for us. Mga kapatid, yan ang duty mo. Ang ilagak ang iyong pananampalataya kay Kristo, ang humingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng kasalanan na ginawa mo. Because if you put your trust in Christ and repent from your sin, you will be saved from the wrath of God, and that will be the proof. Okay? That will be the proof. Your faith and repentance is the proof or evidence
na ang regeneration has taken place in your life. Faith and repentance is not the cause of regeneration, but faith and repentance is the result of your regeneration. At malalaman mo na lang na ikaw ay regenerated if you put your trust in Christ and repent from your sin. Because regeneration is not your duty, regeneration is God's duty and work in the sinner's life. Kaya ang tanong, kung tinatanong mo kung ikaw regenerated, ibabalik ko sa iyo ang tanong, do you really put your trust in Christ alone? Did you really repent from your sin? Kinakamuhian mo na ba ang kasalanan? Nalulungkot ka na ba kapag gumagawa ka ng kasalanan? Iyan ang pruweba na ang isang tao regenerated. And yan ang dahilan kung bakit makakapagpuri ka sa Panginoon. Pangatlo, ito ay pagsamba sa patnubay ng Espiritu Santo. Worship God in spirit ay pagsamba sa patnubay ng Espiritu Santo, the third person of the Godhead. Ang Espiritu sa talatang ito ay ang banal na Espiritu ng Diyos. He is the third person of the Godhead. The Holy Spirit is not power or influence, but a person. Dahil may intellect ang Holy Spirit, may will, may emotion. That's why the Holy Spirit is not a power or influence, but a person. He guides us. The Holy Spirit teaches us and helps us to what? To a meaningful worship with God. Because He is a person. So kung mayroon man tayong buhay na pagsamba, is just because of the Holy Spirit na nagtuturo sa atin how to worship God. Because worshiping God, adoring Christ is the work of the Holy Spirit. At kung mayroon siya sa atin, narito siya sa atin, ang bawat mananampalataya, ang Holy Spirit ay nasa Kanya. At kung nasa iyo ang banal na Espiritu, because ikaw ay regenerated, then your worship will be natural. Nagpupuri ka sa Panginoon. According to John Piper, at sinabi ni John Piper ganito, true worship comes only from the Spirit, maliit na S, made alive and sensitive by the quickening of the Spirit of God. God's Spirit ignites and energizes our spirit. Nakita niyo yan? So worshiping apart from the person and the power of the Holy Spirit is not only useless but empty. So when you worship God, you must be filled with the Holy Spirit so that you will grow in worshiping God. If you are filled with the Holy Spirit, your worship is not an ordinary activity. Your worship is not lifeless. Your worship is not just a Sunday program. It will become your lifestyle, your daily habit, and an attitude of your heart. And that's why worship is not only during Sunday morning, but every day. Hindi ka na kailangang piliting dumalo ng nanay mo pagsamba, pag Sunday. Dahil nasanay ka na sumamba araw-araw sa kwarto mo. Hindi ka nahanapin ng pastor mo kapag araw ng Sunday. Hindi mo na kailangan hanapin ng pastor mo. Dahil ikaw ang naghahanap sa pagsamba sa Diyos kasama ang bawat mananampalataya. At kung itatanong niyo sa akin, Pastor, saan sa tatlong yan? Di ba dapat isa lang interpret? Bagamat ang tatlong yon ay totoo, pero kung ang pinag-uusapan ang passage na ito, worship in the Spirit, I believe worship in the Spirit is worship according to the guidance of the person of the Holy Spirit. Kapag ang pinag-uusapan na ito. Bagamat totoo yon, hindi tayo makapag-worship sa Diyos if our spirit is dead. Totoo din yon na pag nag-worship tayo, walang physical appearance. Okay? Ang Diyos. Pero kung ang pinag-uusapan ng talatang ito, yung pangatlo, we must worship God according to the power and the person of the Holy Spirit.
At yun ang pagsambang nararapat para sa Kanya. E ano yung pangalawa? Worship according to the truth. Worship God in the truth. Yan ang sinabi sa verse 23 and 24, di ba? Dalawang beses na inulit. Ano ibig sabihin yan? Number 1, ang pagsamba sa katotohanan ay pagsambang nakabatay sa salita ng Diyos. Hindi tayo nakabatay sa trend, mga kapatid. Worship God in truth. We are worshiping God according to the Word of God. Bakit? Sabi ng John 17:17, Jesus said, "Sanctify them by your truth. Your word is truth." So, ang isang bagay na tinutukoy ng truth na ito ay ang Bible. Ang Bible ay may maliwanag na pagtuturo kung paano sumamba. Kaya kung ang paraan ng pagsamba ay hindi itinuturo ng Biblia, hindi ito ayon sa katotohanan. Meron akong nakitang simbahan, talagang lumulundag-lundag sila. Patay sindi ang ilaw. Gumugulong pa yung iba. Ang iba'y tumatahol, ang iba'y umiiyak, ang iba'y nagtutumbahan. Slain daw of the Holy Spirit. Ay, alam ko lang slain of the Holy Spirit, judgment ni God. Si Sapphira at saka si Ananias. Namatay sila dahil Sapphira. Si Sapphira. Sapphira. Yun ang slain. The Bible is our basis in our worship. Hindi yung trend na nangyayari ngayon. Kaya wag kayong magsasabi, "Pastor, ba't hindi natin gayahin yung mga naglulundagan doon? Parang ang saya-saya po nila." Kaya sila gumaganon kasi walang buhay nga sila. Sabi nga ni Pastor Alex, naalala ko hindi ko mo yung mga bibi, pag pinutulan mo raw ng ulo, kung magkapag-kapag, wala ng ulo, hindi lahat ng masasaya o masisigla, buhay. Wala nang ulo yun Hindi ko malimutan yan. Now, in our worship, be sure na nakabatay ito sa salita ng Panginoon. Hindi sa trend ngayon, hindi sa kung ano ang maganda sa panlasa natin. So, ang Bible malinaw na kapag tayo ay nag-worship, dapat according sa Bible, according sa salita ng Panginoon. Dito sa John 4:20-21, dito makikita natin ang binago dito ay ang lugar. Even ang lugar hindi na bound ang worship. Hindi lang sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon, hindi lang sa bundok na yan, hindi lang sa Jerusalem sasambahin mo ang Panginoon. Darating ang araw na yun at ngayon na nga, sabi ng Panginoon, yung time nila na yun. Nagbago ang lahat ng pagsamba in terms of place. Paano gumamit ng musika? Ephesians chapter 5 verse 19. Just an example para patunayan sa inyo ang Bible ay mayroong malinaw na pagtuturo. Ano ang music na dapat gamitin? Dito sa Ephesians chapter 5 verse 19, tatlong klase ng kanta ang maaaring gamitin sa pagsamba: psalms, hymns, spiritual song. Walang rap. Walang, di ba? Pero pasalamat kayo sapagkat ang inyong simbahan ay napapangalagaan ng mga leader ninyo, particular ng pastor ninyo, na mayroong malalim na pagmamalasakit na ang pagsamba ay kung ano ang sinasabi ng Biblia. Worship God in spirit and in truth, according to the Word of God. Ang pagsambang nakabatay sa katotohanan, ang salita ng Diyos, ito ang uri ng pagsambang nagdudulot ng paglago. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Pangalawa, ang pagsamba sa katotohanan ay pagsamba na nakasentro kay Kristo. Now, mahalaga itong ating ma-emphasis sa ating pagsamba. In John chapter 14 verse 6, anong sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except through me. Pero sabi ni Jesus Christ, I am the truth. Using this verse, para i-interpret natin ito, sinasabi ng Panginoon, ang pagsamba sa katotohanan ay dapat nakasentro sa Kanya, kay Kristo. Sabi ni David Matis,
executive editor for desiringgod.org. Ang sabi niya ganito, true worship is Christ-focused. Galing, no? True worship is Christ-focused. Jesus Christ is the image of God, the creator, the sustainer, and reconciler of creation, and the head of the church. It pleases God to reveal Himself through the Son and to reconcile us to Himself through Jesus' death. Jesus is the focus of worship because He is the focus of the Father's work. Ang emphasis dito ni David Mathis ay ang worship must be centered on Christ. Worship God in spirit and in truth. And that is Jesus Christ. Okay? So kanino daw dapat nakasentro ang pagsamba, mga kapatid? Kanino? Kay Jesus. Hindi sa kilay ng katabi mo. Pagpasok mo palang kilay na ang tinitingnan mo. Di ba? O kaya hindi dapat nakasentro sa make-up ng katabi mo. Tapos pupulaan mo, ano ba yung make-up nito? Di ba? So, hindi sa magagandang damit. Now, hindi ko kayo sinasabing huwag kayong magsuot ng magandang damit. Hindi ko sinasabing magpaganda kayo ng kilay. No, hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-makeup. Bagamat ayaw nyo mag-makeup, okay lang yun, walang gastos. Pero hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay kapag ikaw ay pumunta dito sa pagsamba, huwag ang nakafocus yung sino pa man, kundi ang Panginoon. Si Kristo, mga kapatid, ang dapat na maging focus natin. Alam mo, dalawa lang yan kapag ka ang focus mo, iba, yung mga katabi mo, focus mo, dalawa lang ang mangyayari sa'yo. Pangalawa, malulungkot ka. Pangatlo, pangalawa, magmamataas ka. Bakit ka malulungkot? Pag tinignan mo sila, ang ganda ng makeup nila, wala ako. Ang ganda ng damit nila. Ano ba to? Hindi ako makabili magandang damit. Malulungkot ka. Pero yun namang pagtingin sa katabi, oy, ang mas maganda ang kilay ko sa iyo. Oy, wala kang panama sa damit ko, ang husay nito. Magmamataas ka. And that's why we need to focus our eyes when we worship God. Kanino? Kay Christ. Because Jesus is the image of God. Sino ba si Kristo? Merong isang member sa church. Biglang hindi dumalo. Tinanong ng pastor sa chat, Monday morning, kapatid, bakit wala ka kahapon, Sunday? Kasi nag-aalala yung pastor, baka nagbabiyahin kung anong nangyari. Wala siyang balita. So Monday morning, chinat niya, ba't wala ka sa church kahapon? Tinitiyak niya, baka may sakit. Nag-aalala yung pastor. Sagot ng member, pastor, sinsya na po, doon po kami umatin sa isang church. Kasi po, aircon po yung church nila. May anak po akong maliit. Talo yung walang aircon. Mga kapatid, in our worship, lagi nating isipin at lagi nating tandaan, si Kristo ang dahilan ng pagsamba. So in our worship, isipin mo, i-meditate mo yung paghihirap ng Panginoon dahil sa'yo. Kasi kung Christian ka na, pwede mo nang gamitin to na salita. Naghirap ang Panginoon dahil sa akin, dahil sa'yo. Meditate upon it, mga kapatid. I-meditate mo na yung salvation na tinanggap mo na walang bayad galing sa Panginoon. Siya ang naghirap para sa akin. Siya ang namatay upang ako'y mabuhay. Siya ang naghirap para ako'y maging masaya doon sa langit na pupuntahan ko sapagkat ang kasayahan ay wala dito sa lupa. Abundant life is not here on earth. Yun ay promise at doon ang fulfillment sa langit yan, mga kapatid. Kaya nag-iisip ka na kung sumunod ka sa Panginoon, walang sakit, walang kahirapan, nagkakamali ka, sapagkat hindi dito ang fulfillment ng lahat ng yan. Hindi ito ang best life para sa atin. Ang best life nandun. Kaya yung mga preacher na ngako, magiging mayaman ka, wala kang sakit dito. Naku, mga sinungaling yan, mga kapatid. Sapagkat ang pangakong yan ay pangako ng Panginoon, hindi dito, doon sa langit. Talo ang walang aircon pag ang focus, iba, di ba? Talo eh.
Kaya kami magpapa-aircon na rin kami. Now, hindi ko sinasabing masama ang magka-aircon. Maganda po iyan. Sapagkat komportable tayo. Tulad dito ngayon, gusto ko nang huminto, pero kailangan ko nang huminto, mga kapatid. Now, tandaan natin to. Ang tunay na pagsamba, at ito'y dapat lagi nating tandaan, may dalawang prinsipyo. A true worshiper worship God alone. Ang Diyos lang. Ang Diyos lang ang dapat papurihan, hindi ang tao. Dahil hindi tayo performer, but we are worshiper. Kung ang tao ang iyong pinapupurihan, magpe-perform ka lang sa kanila. But we are not performer. We are worshipers. At ang Panginoon ang dapat nating sinasamba. Pangalawa, the true worshiper worship God in spirit and truth. So upang mapapurihan natin ang Diyos, kailangan tayo ay sumasamba ayon sa patnubay at kapangyarihan ng banal na Espiritu. And that's why, Saturday pa lang, Lord, nagpipray ka na. Lord, tulungan mo po ako, prepare mo po ang puso ko, prepare mo po ang bawat isa. Sumamba kami, ikaw lamang Panginoon. So fill me with your Spirit. Yes, nandito na, nag-i-indwell na sa atin ng Holy Spirit, but we need to fill with the Holy Spirit. At dapat ang pagsamba ay nakabatay sa salita ng Diyos. Nakatuon kay Kristo na ating manunubos at kung ano yung kanyang ginawa sa atin. Na kung aking isa-summarize ito, ang banal na Espiritu at ang salita ng Diyos ay hindi dapat magkahiwalay sa ating pagsamba. Okay? Kundi ang banal na Espiritu at ang salita ng Diyos ay magkatuwang kapag tayo sumasamba upang makita natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang totoong pagsamba. Let us pray. Panginoon at aming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito ng iyong mga salita ay napagbulay-bulayan po namin. Pagpalain mo po ito sa puso ng bawat isa. In Jesus' name, Amen.